569 kilometers na long ride from Bacoor, Cavite to Matnog, Sorsogon. Then tawid ng Matnog, Sorsogon papuntang Kapol, Northern Samar sa mismong hometown ko. Ilang oras ang biyahe at magkano lahat ang nagastos? Tara, alamin natin ngayon. Nagpa-full tank muna ako bago bumiyahe. 12 liters nga pala ang capacity nitong aking tangke. Ayon nga sa Google Map ay aabutin ng 13 hours at 12 minutes ang biyahe papunta sa Port of Matnog sa Sorsogon. Dahil lalakbayin ko yung 569 kilometers mula Mullinuan, Bacoor gamit ang aking motor papunta sa aking destinasyon. So ayan yung fuel gauge, patunay na puno ang aking tangke. Madilim na nga dahil 7:39 na ng gabi, pero para di antukin sa biyahe ako muna ay uminom ng malamig na kape. Sabay suot ng balaklabang ilang buwan nang walang laba. Helmet na kasing tigas ng aking ulo, di ko lang alam kung saan banda. At wag nating kalimutang magpasalamat sa patuloy na pagpapala at muling humingi ng gabay sa daan kay Ama. From Molino, Bacoor, ako ay nagdaang Hari papuntang Magsaysay Road palabas ng San Pedro, Laguna. Pagdating ng Atimonan, para mapabilis sa biyahe, itong Old Zigzag Road ang tinahak ko na ruta. Naalala ko tuloy yung kwento ng senior kong si Sir Rem na meron daw ditong white lady nagpapakita. Isip-isip ko sanay na ako sa ganyan. Di ba naman masasanay araw-araw akong takot sa aking asawa. Kaya yung fear factor ng sinasabi nilang white lady, wala sakaling kinan ng takot ko sa asawa ko yon, trust me. Balik tayo sa biyahe. Nasa Arco na nga ako palabas ng Quezon Province. 12:58 AM na nga to ng hating gabi. At naisipan ko nga munang ipaayos ang aking motor dito banda sa may Santa Elena, Camarines Norte. Yung mga MDL ko kasi ay palyado at madalas hindi gumagana. Pinoproblema ko na to dun palang banda sa may Laguna. Kaya before bumiyahe, kailangan mong i-check lahat, lalo na yung mga ilaw para sa biyahe ay hindi ka maabala. Sobrang crucial kasi ng MDL lalo na kapag sa gabi ka bumiyahe. Kanina pa kasi ako hindi makapagpatakbo ng maigi. Mahirap kasi bumiyahe na palyado yung mga ilaw. Syempre, iniisip ko rin yung aking safety. Kaya ginawan ng paraan ni Boss John Paul. Yung fuse daw yung problema, kailangan na magpalit. Fist bump lang saglit tapos bounce na ulit. Damn! 1:18 na nga ng hating gabi at mag-aanim na oras na tayong bumibiyahe. Pagdating ng Naga ay naisipan ko munang kumain at saglit na magpahinga. Kung sa Sogo nga ay may time out, sa long ride pa kaya. Magaling kang kupal ka! Sa gasoline gauge meter ko nga ay wala ng 1 bar ang natitira. Kaya naisipan kong magpagasolina na dito sa Naga. So from Bacoor to Naga ay kumonsumo tayo ng approximately 10 to 11 liters ng gasolina. Nagpa full tank rin tayo dito, so pangalawang beses na nga to. Yung isa bago tayo bumiyahe at syempre dito sa Naga. Yung full capacity nga kasi ng aking tangke ay nasa 12 liters, sabi ko pa nga kanina. So all in all, nasa 24 liters ang gasolina ng ating dala. After ko nga magpagasolina sa Naga City, kung mapapansin nyo ay wala na naman yung yellow na ilaw. Yung MDL ko kasi ay muli na namang pumalya. Buti na nga lang ay malapit na mag-umaga. Medyo nahihiya pa yung mayon, ayaw pa munang magpakita. Tumigil muna ako sandali, tinulungan ko sila diligan yung mga palay na tanim nila para yung bigas na maaani nila mula dito ay mas lalong sumarap at maging masustansya. Bukal ka pa, boss? Kung mapapansin nyo, medyo basa yung daan dahil bumuhos pa lang dito yung ulan. Buti na lang di ako natsyempuan. At sa wakas, ayan, nagpakita na yung bulkan. Itong part ngang to ay nasa bandang Kamalig, Albay. Yung Kagsawa ruins nga sa Daraga ay madadaanan natin sa ating paglalakbay. Familiar ka tong aking nadaanan kaya ako'y napaisip. Oo nga pala, malaking parte siya ng aking buhay. Kaya pala pamilyar yung toyo. Madali kasi magalit yan lalo na kapag may naaalala sa nakaraan kahit maliit lang na bagay. Balik tayo sa aking paglalakbay. Dumaan ako ng Sorsogon Coastal Road at doon ay muntikan na nga tayong maging kwento. Muntikan akong mag-slide pag banking ko. Papasok na nga tayo ng Matnog, Sorsogon. Diyan pala kami nag-i-stay ng partner ko kapag bumibisita dito sa Matnog. Bahay kasi yan ng tito niya, si Tito Bongyu, dito sa Barangay Gadgaron. Mula dito papuntang Port of Matnog ay wala ng 1 kilometro ang layo. At ayan, nasa Matnog town proper na nga tayo. Yan mismo ang entrance ng Port of Matnog. Pero dahil sa Kapol, Northern Samar tayo papunta, dito banda sa may tourism office nila ang sakayan ng bangka papunta sa aming isla. At ayan, dumating nga tayo dito ng 7:44 ng umaga. Mas maaga nga tayo ng 1 oras mahigit kaysa sa estimation ng Google Map.
dahil sinimulan ko bumiyahe ng 7:39 ng gabi at biniyahe ko nga ng 12 hours and 5 minutes ang distansya mula Bacoor, Cavite papunta dito sa Port of Matnog. Kahit kumukuha nga tayo ng video at nagfiling-filingan vloggeries sa daan ay maaga pa rin tayo nakarating, idagdag mo pa doon yung mga aberya. Di pa nga dumarating yung bangka na sasakyan namin papunta sa aming isla. From tourism office ay dito kami nilipat banda. Mas priority kasi nila yung mga sumasakay ng bangka papuntang Subic Beach na mga turista. At dumating na nga yung bangka na aming sasakyan. Niready ko na nga yung motor ko. Mahirap na, baka tayo pa ay maiwan. Summer kasi nung mga panahong to, kaya maraming mga uuwi sa aming isla dahil sa mga piyestahan. Kaya kapag summer na panahon ng piyestahan sa aming isla, ay maraming sabay-sabay na nagsisiuwian. 150 pesos ang pamasahe ng tao, 150 rin sa motor, at 150 pesos rin para sa cargo fee ang singilan dito ng kolektor. Bilang taga-isla ay hindi talaga maiiwasang hindi mabasa ng tubig alat ang aking motor. Sa aming mga nagmumotor na mga taga-Kapol, yan talagang aming struggle. Kaya minsan mas okay pa mag-commute para less hassle. Sobrang unique nga pala ng isla namin. Halos nga lahat sa isla namin ay magkakakilala at magkakapamilya. Kaya madali naming nalalaman kung dayuhan ka. Inabaknon nga pala ang tawag sa dialekto namin. At sa buong Pilipinas kami ang pinaka-naiiba. Dahil ang dialektong yon ay matatagpuan mo lang sa aming isla. Pinagmamalaki ko talaga lagi ang aking pinanggalingan. Isipin mo, kada fiesta, halos lahat ng bahay sa amin ay naghahanda at pinapatuloy namin kahit hindi kakilala. Since mainit nga ang panahon ng mga time na to ay kailangan natin uminom ng samalamig. Stay hydrated nga pala, payo ng nurse nyong ang alak ay ginagawang tubig. Gago! At ayan, malapit na nga tayo sa Kapul. At yan nga pala ang Parola, isa sa mga historical landmark sa aming isla. At na-deadbat na nga ako sa part na to kaya hindi na ako nakapag-video. Kaya magbilang na lang tayo ng ating expenses. Sisimulan natin sa gasolina. 24 liters lahat-lahat ng aking pinakarga. At pagdating nga ng Matnog sa gauge meter natin, merong pang 4 bars out of 6 bars pang natira. So ibig sabihin nasa approximately 16 liters ang gasolinang ating nakonsumo. At ang average price ng dalawang gas station nating pinagkargan ay nasa 50.60 pesos kada litro. Kaya yung 50.60 pesos na average price, imumultiply mo sa 16 liters na konsumo, ang kalalabasan ay 809.6 pesos na kabuuang presyo. Sabihin na lang nating 810 pesos. So more or less, yan yung nagastos natin sa gasolina mula Bacoor, Cavite hanggang sa Matnog. Isama pa natin yung tag 150 na pamasahe ng motor at tao at another 150 rin para sa cargo. To sum it up, 16 liters na konsumo ng gasolina from Bacoor, Cavite to Matnog is equal to 810 pesos plus 150 na pamasahe ng tao, 150 rin para sa motor at 150 rin para sa cargo. Kaya 1,260 pesos ang ating kabuuang nagastos mula Bacoor, Cavite papuntang Kapol, Northern Samar. Labas na doon yung pagkain dahil yun ay pampersonal ko. So yun lang po, sana'y natuwa kayo. Much love at mabuhay ang Kapol at mga Kapolenyo. Adios mga boss amo.